Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang madaling araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. At ito nga pong ating live, late na dahil nga po ako'y babawi sa inyo. Babawi tayo dahil hindi tayo nakapag-live ng mga nakaraang araw. Isang live lang tayo kahapon. So ngayon babawi tayo ng live. So ngayon po ang ating pong topic ay patungkol dito kay Sara Duterte na nagsabi na uuwi na po si Digong. Tapos bigla po niyang binawi. Ayan, si Kuya Tommy Fishing, hello. Tapos itong 18 Cargadores po ay nagtatago na. Tingin ko nagtatago na. Hindi na po natin nakikita sa balita ang 18 Cargadores. Ayan. Oo nga, Kuya Tommy Fishing, fake news nga. At nako, ito po yung napakagandang balita. Si PBBM po ay nakatungtong sa Davao at talaga naman pinagkaguluhan po doon sa Kalinan, Davao City. Di natin alam kung saan yon, pero nakita natin napakaraming tao. Yan ba yung sinasabi na ayaw ng mga taga Mindanao si PBBM? Kitang-kita natin na napakarami pong tao sa mga event ni PBBM doon po sa Davao City. Si Ate Cristina, hello po, hello po. At Benny Samignano ng New York. New York, New York. It's New York. Ayun, napakanta pa. Concrete jungle where dreams are made of. Ayun, New York eh. Nakarating na ako dyan sa New York. Ganda dyan. Ganda dyan sa New York, sa may sa may Big Apple. Karating na ako dyan eh. Kaya lang binuhusan ako tubig ng nanay ko, nagising ako. So ngayon po heto po ang ating ito po ang etong si Sara Duterte. Ayan na nagkita ang parehas na taga New York. Taga New York din yan si Kuya Tommy. Ngayon, nung pong mga nakaraang araw, itong si Sara Duterte ay nagpahayag na si Digong daw po ay uuwi na. Ito yun pakinggan po natin. Maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Duterte! 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 Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Yan. So, alam niyo po, yung sinabi ni Sara Duterte na yan, intentional tingin ko, para makapanglito ng mga bobong DDS doon sa kanyang pinuntahan. Hindi po kasi hindi ito yung sasabihin na parang hindi sadya. Sadya to, bakit? Pwede niya naman sabihin, dadalawin ko ang tatay ko. Diba? Pero iba po yung word na kanyang ginamit. Iba yun pakinggan ninyo. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Diba? Kahit sino makadinig ang intindi mo, diba? Makakalabas si Digong. Bakit? Ang susunod kong pagpapasalamat ay makikita ko. Yun ang ginamit niya.
Gano'n lang yung sinabi niya, ang susunod kong pagpapasalamat ay ang pagdalaw ko sa aking ama sa susunod na linggo. Next week. Di ba? Napakadali lang naman yung gano'n eh. Eh bakit yun pa ang word na ginamit niya? Tapos, eto, magmamaang-maangan ay Brenda Barton. Eto, nagmaang-maangan. Kasi claims circulating on different social media platforms, ma'am, putting your statement doon sa London rally niyo, ma'am, out of context. Na sinabi niyo daw, pinapalabas na lalabas na si PRRD next week from the ICC, ma'am. Just to set the record straight, is there a truth to that? Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa si PRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso, at kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanya trial proper. Inday, Diba? marami po kasi Kita nyo harap-harapan na ginagago ni Sara Duterte ang mga taga-suporta niya. Bakit mo sasabihin na ang pinagpapasalamat mo, magkikita na kayo ng tatay mo ng matagal ng pinapanalangin na makalabas? Ngayon, syempre, iisipin ng mga DDS, makakalaya na si Digong. Diba? Yun na kagad ang iisipin ng mga tao. Kasi napakaliwanag nung sinabi mo eh. Lalaya na yung napakatagal niyong pinagdarasal. Kaya ang daming na fake news dyan eh. Ang daming nga pong na ganyan. Ito yung isang na fake news dyan oh. Ito na po, hindi totoong makakauwi next week si PRRD. Na-misinterpret po namin, kasama na ako doon, sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Paano ngayon yan? Sabi ni VP Sara, uuwi na daw si Digong. Laki ng problema nyo, no? Ang dami nyo ng igit. Dadagdagan pa. Firmado na po, hindi totoong makakauwi next week. Diba? Kita nyo, ang daming na fake news dyan. Diba? Ang daming nabudol dyan sa sinabi niya na yan, kasama ang mga DDS. Kasi talagang imposible po yan at malabo pong mangyari yan na makauwi pa si Digong. Hindi na makakauwi yun sa bigat po ng kaso niyan doon sa ICC. At paano po pauuwiin si Digong ng ICC? Kung etong ang si Sara, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi doon po sa ICC. Alam nyo ba na puro katarantaduan si Sara doon sa harapan ng ICC kung ano-ano ang kanyang mga sinasabi laban sa ICC? Alam nyo, sa halip na magkatotoo na mapauwi si Digong, sa tingin ko lalong hindi makakauwi dahil po dito sa mga pahayag ni Sara. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. yes! Yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. Mali. Mali yan. Hindi totoo na na yun lang case ni Digong ang dinidinig ng ICC. Ngayon ito
Nasa harapan po ng ICC si Sara Duterte tapos nagsasasalita ng ganito. Dala-dala pa niya yung bandila ng Pilipinas. Nire-represent pa niya yung bandila ng Pilipinas. Hindi ba to kinikilabutan? Alam nyo kaya po hindi nabigyan ng interim release etong si Digong dahil po sa pagwewelga diyan sa harapan ng ICC, netong si Alpotera. Tapos ngayon, ganyan na naman ang kanilang gawain. Nagwewelga-welga na naman sila diyan. Tingin ko, kaya siguro din ginagawa ni Sara Duterte yan na magwelga-welga diyan kahit na nasa harapan ng ICC. Kasi alam niya, hindi na rin naman mabibigyan ng interim release si Digong at talagang mabubulok na dyan sa kulungan yan eh. Yan na siguro ang kanyang yan na ang kanyang kumbaga naging paghihigante dito po sa mga taga-ICC. O sa paghihigante niya diyan po sa dahig. Kasi malabo naman na talagang makalaya. Yun talaga yung sinasabi ng mga nakakaalam sa kaso ni Digong. Hindi na makakauwi pa etong si Sara Duterte. Hindi na makakauwi itong si Digong doon sa dahig. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, si Sara Duterte, pabalik-balik po dyan sa dahig. Imagine ninyo napakalaki po ng gastos niyan. Yung entourage pa lang yan. Pagpalagay mo na lang 10 tao ang kasama ni Sara Duterte diyan. 10 sila. Pagpalagay na lang natin, 10 sila kasama ang sekretary, mga yaya, bodyguard, alalay, pagpalagay mo lang 10 sila. Lahat-lahat kasama na si Sara. Ang flight po, ang ticket papunta po ng dahig ay umaabot po ng 150,000 papunta pa lang. Pauwi, ganun din syempre. O pagpalagay lang, 200,000 balikan. Baka binili nila yung ticket maaga pa. So pagpalagay mo lang, 200,000 kung 10 sila. 200,000 times 10, 2 million. Ticket pa lang yun, ticket pa lang, papunta't pauwi. Pagdating ng airport, sasakay yan ng service. Hindi po yan magta-taxi. Meron niyang arkiladong kotse. Yung bang mga alalay niya, mga bodyguard niya, may mga international license ba yan? Driver's license, international driver's license. Tingin ko, wala. Di syempre, aarkila sila ng kotse, may driver. Pupunta sila doon sa dahig. Alangan namang matulog sila sa kalye. Syempre, matutulog yan sa mga hotel na magaganda. Alangan naman patulogin mo si Sara sa mumurahing hotel o sa budget hotel. Syempre, hindi. Doon yan matutulog. Buong grupo niya doon matutulog sa magandang hotel. 5-star, 3-star, 4-star hotel. Doon syempre matutulog yan. Doon na rin kakain. O kung magsawa man sa pagkain ng 5-star hotel, kakain syempre yan doon sa mga restaurant, sa mga diner na mga mamahalin din. Syempre, euro ang bayad dyan sa mga pagkain dyan. Alam natin na mahal ang mga pagkain dyan at ayon na rin sa mga kwento ng ating mga kaibigan. Kapag ba sila nandiyan sa sa Europe, andyan sila sa dahig. Pwede bang wala silang mga load? Siyempre, may mga load yan. May mga data yan. Gagamit ng SIM card yan. Gagamit din ng Wi-Fi. Diba? Mga alalay niya, siyempre, saan ba kakain niya? Kung saan kakain si Sara, doon na din kakain niya. Puwera na lang, puwera na lang kung masama ugali ni Sara Duterte at siya kakain sa 5-star restaurant tapos yung kanyang mga alalay sa mga lang, turo-turo lang. Yan, kumbaga kung ganun nga si Sara, di ba?
Pero tingin ko hindi, no? Daming pera ni Sara, daming nanakaw eh. Kaya puro 5-star ang kakainan niya. Mga Michelin na restaurant, 'di ba? Kaya alam niyo pa Ate Bergie, hindi man nagsama ng caterer 'yan, pero sigurado parang caterer ng ano 'yan, yung kainan niya na yung lalamunan niyan eh puro mga mamahalin. Oh, pagkain pagkain, service, hotel, at lahat pa po ng mga gastos nila. Imagine niyo po kung magkano po ang ano niya ng mga ginagastos niyan para lang po sa ganyang rally-rally. Ganyang mga pagsasalita sa harapan ng tao. Pagpunta niya sa dahig, napakalaki po ng ginagastos. Paano natutustusan ng isang vice-presidente na ang deklaradong yaman niya sa kanyang salin hindi po siya nabubuhay ng marangya at sa kanyang salin 80 million lang. 80 million. Tapos nakakapagpabalik-balik ng dahig. Excuse me po. Ilang balik na sa dahig 'yan? Simula nung nakulong si Digong, parang buwan-buwan yata nasa dahig 'yan eh. Tapos nakikita pa natin hindi lang siya sa dahig nagpupunta. Ang dami niyang iniikutang bansa bago tumuntong sa dahig. Taong bayan nagbabayad o siya? Actually, maliit lang yan eh. Kung tutuusin, kung 2 milyon lang pamasahin nila, 10 silang grupo. Parang maliit pa. Ang malaki yung kay Digong. Paano natutustusan ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya ang 150 million buwan-buwan na bayad sa mga abogado? Si Kaufman, kita nyo, kumita na eh. Umalis na si Kaufman. Naglaho na si Kaufman. Pinasa na sa ibang abogado. Kasi siguro napansin nila, nagbabayad sila ng ganong kalaki, walang nangyayari. Kahit isang petisyon ni Kaufman, walang napagbigyan ng prosecution o ng ICC judge eh. Wala, di ba? Wala namang natupad eh. Siguro napansin nila, putya, parang pineperahan lang tayo nitong Kaufman na to Di ba po? Ngayon, bilang vice-presidente, hindi po maaaring gumamit ng budget travel o sumakay po sa economy class si Sara Duterte para sa kanyang seguridad at protocol. Ang bawat pag-alis niya sa bansa ay may katumbas na dambuhalang gastusin. Ang isang normal po na Pilipino, kailangang mag-ipon ng mahigit ilang taon para lang makapunta sa London. Pero si Sara Duterte parang nagpapabalik-balik lang sa probinsya dahil nakapagtala ng kabuuang 17 foreign trips noong 2025 at patuloy na lumilipad ngayon Hulyo 2026 sa Qatar, Germany, London, Northern Ireland at Netherlands habang may impeachment trial. Ngayon, yung pong sa ICC at impeachment legal fees, sino po ang tunay na nagpopondo? Abay, bukod po sa milyon-milyong gasto sa biyahe, sabay na hinaharap ng pamilya Duterte ang dalawang dambuhalang issue legal na may napakataas na presyo o professional fee. Kapag ang isang ordinaryong tao po ay kinasuhan, halos maubos ang ari-arian para lang makabayad sa simpleng abogado dito sa Pilipinas. Pero ang pamilyang Duterte nakakakuha ng mga pinakasikat at pinakamamahal na abogado sa loob at lalo na sa labas ng bansa ng sabay-sabay. Ang 16 po na abogado sa impeachment para ipagtanggol si Sara sa mga investigasyon ng Kongreso, nagpakita po ng isang powerhouse team ng 16 na abogado mula sa dekalidad at mamahaling Fortun Narbasa and Salazar law firm. Ang mga ganitong elite firm ay siguradong may milyong-milyong acceptance fee para lang tanggapin ang kaso. Tanggapin pa lang po yung kaso.
Bukod pa po sa mabigat na hourly rates ng bawat partner at associate na nakatutok dito. Ngayon, ang ICC defense po ni Digong sa Dahig ay 150 million pesos kada buwan. Ngayon, doon po sa ICC, yung pong mga ganito nga, top-tier international trial lawyers doon ay sumisingil sa dolyares po ng 500 hanggang 1,200 bawat oras. Per oras 500 to 1,200. Ngayon, yung pong 150 million kada buwan, yun po yung pinakamababang professional fee o panimulang pondo para sa kanyang depensa sa labas ng bansa. Kaya nga po, questionable na kagad. Paano natutustusan ni Sara Duterte yan at ni Digong, gayong kahit pagsamahin mo ang salin ng magtatay na ito, si Sara at si Digong, nasa 110 million pesos lang yun. Paano sila nakatagal ng lagpas 1 taon kay Kaufman? At ngayon may bago pang abogado. Kung ang asset nilang dalawa pag pinagsama ay 110 million. Kahit idagdag mo pa yung kay Pulong, idagdag mo pa yung kay Baste, idagdag mo pa yung kay Kitty at kay Hanilet, napakababa po nun. Kumpara sa lifestyle ng ating dating presidente na ngayon nagbabayad ng 150 million kada buwan. Imagine niyo yung dating presidente natutulog lang sa isang papag, parang papag lang, na meron pang kulambo, napakasimple, parang masang-masa ang datingan, parang pag tinignan mo si Digong, parang napakasimpleng tao, na mahirap lang na presidente. Pero yun pala, makakabayad ng 150 million na abogado. Alam niyo kung bakit? Yung mga ganun na pakape-kape ni Digong, nakapambahay, na parang yung suot niyang damit, pambahay lang. Natutulog, may kulambo. Alam niyo ba, sabi mismo ng dating tao ni Digong, nagtatrabaho dati kay Digong. Pagkatapos ng photo ops na yon, ng picture-picture na yon, babangon na si Digong, sasakay na doon sa sasakyan niya, at pupunta na doon sa malaking bahay na tinitirhan din ni Kitty Duterte. Tapos pagdating ng umaga, babalik na ulit doon para doon naman magkape for photo ops. Si Digong matulog man doon sa bahay na yon, once a week lang. Napakadalang lang. Kaya nga po, 'di ba? Ang mga DDS naman, tiwalang-tiwala at pakiramdam nila, totoong-totoo si Digong. Pero alam niyo po, kahit mga kapitbahay ni Digong doon, sa may bahay ni Digong, kahit po yung mga kapitbahay, kahit po yung mga taga Davao, alam nila. Napakabihira pong tumungtong ni Digong doon sa bahay na yon. Hindi po totoo yun. Pakitang tao lang yun. Kaya naku. Kaya naloko mga DDS. Akala nila si Digong napakasimple. Akala nila si Digong napakababang tao. Pero hindi nila alam. Kaya binabaha ngayon ang Davao City dahil yan sa pagnanakaw ni Digong at ng kanyang mga anak. Para lang magmukhang hindi magnanakaw, simpleng-simple lang ang bahay. Simpleng-simple lang ang tulugan. Simpleng-simple lang ang umagahan, kape at pandesala. Pero wag niyong kakalimutan. Nakakabayad si Digong ng primera klase na mga abogado, 150 million buwan-buwan doon sa Dahig. Baka nga yung 51 billion ni Pulong doon na napunta eh. Paano nakakabayad yan, di ba? Asset nila hindi kasya.
Front lang yun para may humanga kay Digong. Tama, Ate Bergie. SP Aki, hello po. O baka ang chef niyan si Ramsey, yung si Gordon Ramsay ba? Ramsey, Kuya Tommy Fishing, ayun like na daw mga Pablonatics. Ayan. Palike po ng ating video Salamat po sa mga magla-like. Thank you po sa mga tropa pips natin na nandiyan ngayon Palike na lang po ng ating video. Thank you po. Ayan, 60 ang ating mga viewers. Sana po madagdagan yung likes kasi kapag hindi po kayo nag-like, baka maging kamukha nyo po si Jay Guevara. Ayan, o kaya si Boss Dada. Gusto nyo bang pumangit kayo? O kaya baka maging kamukha kayo ni pangalan nun? Ni Marcoleta. Gusto niyo ba maging kamukha ni Marcoleta? Ang hindi mag-like, magiging kamukha ni Marcoleta, laging nakasamba ko lang mukha. Kahit masaya, mukhang malungkot